Sorry, nakamute pala tayo. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin, amma ba'd. Narinig po ba yung ating boses? Malinaw? Ustad? Opo. Clear po. Oo. Salta ako kanina, Yes nakamute po. pala. Oo, Malinaw po, Ustaz. Ayan. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. Muli, tayo ay nagbubuka sa pagdakila, pagluwalhati, pagpuri sa ngalan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At tayo magbigay pugay sa kanyang huling sugo na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kapanalig at sino man ang nagsisunod sa kanya at magsisunod pa. Hinahabilinan ko po ang sarili ko at kayo na tayo ay matakot kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tamang pagkatakot at huwag tayong pumayag na tayo ay abutan ng kamatayan o habulin ng kamatayan na tayo hindi pa Muslim o nanatiling Muslim. Tunay po na sinabi ni Propeta Muhammad SAW na ang pinakamainam na salita ay wala nang higit pa sa Quran at wala nang ibang pinakamainam na gabay na dapat sundan ang isang nag-aangking Muslim na masigit pa sa gabay na iniwan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunay po na ang mga sabi-sabi ay imbento at lahat ng imbento ay galigawan at lahat ng mga ligaw ay yuhulog ni Allah sa apoy ng impyerno, nawa ay ilayo tayo ni Allah patungkol dito. Next slide po, Ustad. Narjo. Tayo ay nasa paksain pa rin ng ating aklat at bilang pagtutuloy, sabi nga natin, at sa hapong ngayon, dyan sa inyo, sa Middle East at ganoon din naman dito sa Pilipinas, ay itutuloy natin bi'inillahi ta'ala ang pagpapaliwanag sa aklat na ito na pinamagatan natin bilang Syar al-Asma'ul Husna. No, yung patungkol sa magagandang pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabi natin ito ay merong kinalaman sa ating akidah na sahiha o yung tamang pinaniniwalaan ng Muslim. Na ito ay merong kinalaman din sa tauhid o yung kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Noong nakaraang linggo po ay ating tinalakay ang patungkol sa pagiging higit o dakilang pangalan ni Allah. Sabi natin, saan-saan din ipinag-uutos o minamungkahi na sambitin ang ngalan ni Allah. Ito yung tinalakay natin last week, no? Alhamdulillah. Next slide po, Ustad. Yan. So sabi natin, bakit ba binabanggit ang ngalan ni Allah sa bawat simula ng ating gawain, no? Hindi natin sinasabi na Bismil Ghafur o kaya Bismil Rahman, no? Sinasabi natin Bismillah sa ngalan ni Allah. So bakit ba natin 'to binabanggit sa simula ng ating mga gawain o sasabihin? Pakibasa po, Ustad. أحد أن تأثيره بركات بسم الله ولهذا تستجيب في أول كل عمل وقول الأول وتستجيب في أول الخطبة الثاني وتستهيب في أول الودوع الثالثة وكذا تستهيب عند الذبيحة في مذهب الشافعي والجماعة ومجابها آخر عند الذكر الرابع وجباها آخر عند الذكر الرابع وهكذا تستجيب عند الأقل الخامسة وكذلك تستهيب عند الجماع. Naam. Alhamdulillah. Barakallahu fiya, Shaykhana. Binanggit ng ating ustad na nandahil sa pagiging dakila ng pangalang Allah, kasabihayang epekto nito sa pagsambit nito, ayon sa mga scholar na ito po'y pinag-utos sa atin na sambitin sa simula ng ating mga gawain. At una nang binanggit ng ating butihing ustad, awalan, no? Sabi na ito ay kaibig-ibig na banggitin o sambitin sa pagsisimula ng ating pananalita tulad po ng sermon o khutbah o sabi natin halimbawa lecture, muhadara, no? O kaya sa ating jawla o pagbisita, no? Lahat po ito ay mainam na banggitin ang Bismillah sa panimula. Sabi nga ni Imam Ahmad
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat daw ng bagay na hindi nagsimula sa ngalan ni Allah, ang mawain, ang mahabagin, ay putol o di kumpleto ang gawaing iyon. No? Sa ibang ulat, walang baraka, walang biyaya sa gawain na ginawa o sa bagay na pagtitipon o sa bagay na pinagsasasabi. Ganun din, at taniya, pangalawa, binanggit ng ating butihing ustad na kaibig-ibig din ito sa simula ng ating wudu, sa ating abdas, paghuhugas, bago tayo magtaguyod ng pagdarasal, tulad ng naiulat sa musnad ni Imam Ahmad, na ayon kay Abi Huraira sa marfu'an, na sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'an liman lam yadhakkirul ismullahi alayh. Na wala daw wudu, walang abdas ang sino mang hindi binanggit ang ngalan ni Allah dito. At binigay natin halimbawa, no, lalo yung mga kapatid, mga brother, no, hindi maiwasan yung kahit nasa mahalal wudu, sa lugar ng hugasan na, sa wuduhan, ay nagkukwentuhan pa rin, no? Sabi natin, girgir ng girgir, sa nakalimutan na yung bismillah. So, iba, pag naalala, simula ulit. Kasi walang wudu sa sino mang hindi binanggit ang ngalan ni Allah. Next slide po, Ustad. Next slide pa. Sorry. Opo, isa pa. Next. Naam. Barakallahu fi. Yan. Ganun din, sinabi natin, Ustad, na mustahab din ito na banggitin o sambitin sa ating pagkakatay. No? At sa ibang madhab, tulad ng binanggit ng ating buting ustad, na ito ay wawajabaha. Ito ay inobliga o obligado sa kanilang pananaw, paakhirin, no? Paakhirin na jamaah. Na ito ay obligado. Kasi bakit? Pinalawan natin na nakaraan, kung ang pagkakatay ay may kinalaman sa gawaing pagsamba, tulad halimbawa na tayo nagsagawa ng hajj, no? Ang ating hajj ay qiran at tamattu. No, hajj qiran o tamattu, kasi ito yung dalawang uri ng hajj na mayroong pagkakatay. Ang ifrad o hajjul ifrad ay wala. Sabi natin, o kaya halimbawa akika, no, tayo nagpakatay dahil tayo binayaan ni Allah ng anak na babae o lalaki, tayo magkakatay kung hindi nabanggit ang bismillah o kaya bismillah Allahu Akbar, tulad sa nabanggit ni Imam Shafi'i, no? Ang bagay na ating kinatay ay walang koneksyon doon sa ibada na ating ninanais o hinahangad, tulad ng akika o kaya yung tinatawag natin na korban dahil sa ating pagsasagawa ng hajj. Nawawala ito kasi bakit? Ito ay nagiging normal lamang na pagkain. At ayon nga sa madhab ng Hanbaliya na hindi na i-consider yon na may kinalaman sa gawaing pagsamba. Kaya pag-ingatan ang bagay na ito. Next slide po, Ustad. Ganun din sabi natin, ito ay kaibig-ibig na sambitin ang bismillah sa pagkain. At ayon nga kay Sheikh Al-Badr, hafidahullah, yung nagpaliwanag ng aklat, na ito ay gawin natin lalo do sa bata. Kasi yung bata, di ba, hindi maraman siya nakakapagsalita ng bismillah kasi ito daw yung paraan na hinahablot, nakikisalo ang mga shayatin sa pagkain. No, kasi pag hindi binanggit yung bismillah, ayon sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay nakikisalo yung mga shayatin sa pagkain. So ayon sa kanya, pinapayuhan niya tayo na pag tayo magsubo sa bata, sabihin natin bismillah. Kasi yung bata hindi pa na nakakapagsabi ng bismillah para maingatan yung pagsali o kaya pagkuha ng kabahagi ng pagkain doon sa bata. No? At sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, batay doon sa isang bata na si Umar bin Abi Salama. Sabi niya, "Qul bismillah wa qul bi yaminak wa qul mimma alayk." Sabi niya doon sa bata na yon, tinuruan niya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ikaw ay kumain at sabihin mo bismillah at gamitin ang iyong kanang kamay at kumain ka kung ano yung nasa malapit sa iyo. Kasi alam natin na tradisyon, kaugalian ng mga Arabo sa Arab country, no? Na kapag sila'y kumakain nasa malaking plato o kaya sa supra o yung plastic na kainan, salo-salo doon, no? Hindi tayo dapat na dumakot doon sa malayo o sa kabila, bagkus makiusap na tayo na pakiabot kung meron tayong gustong kainin doon. Ito yung mga bagay na adab o pag-uugali sa harapan ng pagkain. Next slide po, Ustad. Ganon din binanggit natin, no, na ayon nga sa ating Imam Shafi'i rahimahullah na wa kadalika tastajib indal jima', na ito ay kaibig-ibig banggitin din sa bago tayo sumiping sa ating may bahay o wakaan, binanggit do sa ibang ulat, no, kapag bago tayo dumapa o pumatong sa ating may bahay, banggitin natin ang dua, yung bismillah, no? Sabi ng ibang mga kapatid, brother, sobrang haba, no?
hindi kayang memoryahin kasi hirap nga naman kung mag-uumpisa na tapos babasahin pa yung dua, sabihin lang yung bismillah. So sabi nga natin, ang masail issue doon, paano kung nakalimutan ni Habi? No, di ikaw ang magbanggit ng bismillah, no? At tinlaki natin to kung ano ang epekto nito kung ito'y malimutan. At hindi na natin ulitin. Next slide po, Ustad. Ngayon sabi natin, bakit kailangan na banggitin yung ngalan ni Allah? Ba't pa tayo kailangan magsabi ng bismillah sa simula ng ating gawin, no, gawain o ating sasabihin? Na ang masail dito, kayo nga kasyak bin Taymiyah, nang siya tanongin, no, ibig bang sabihin, sabi ng mga tao, bakit kayo nagsasabi ng bismillah sa ngalan ni Allah? Hindi ba kilala ng mga Muslim o hindi ba kilala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang Panginoon? Ba't kailangan pang sambitin, no, sasabihin sa ngalan ni Allah, no? Na ayon nga kay Shaykh bin Taymiyah rahimahullah, o kahabagan nawa siya ni Allah, na ito'y pagpapakita lamang na sinisingle out natin, no? Na ginagawa nating tauhid ang ating gawain, no? Na inaalay natin yung ating gawain para kay Allah lamang. At sa ibang ulat nga, ay Shaykh bin Taymiyah, na ito'y bilang pagbibigay galang bago nating lantakan ng pagkain, bago nating kainin, no? Ibig sabihin tayo nagbibigay respeto sa isang nagbiyaya nito. Ganon din sabi natin tayo ay kumakain ayon sa Shaykh Al-Fawzan para hanapin ang biyaya sa pagkain at pangalagaan tayo ni Allah sa sakit na maaring idulot ng pagkain. Dahil ayon nga sa kanya, hafidahullah kay Shaykh Al-Fawzan, dalawang bagay ang pwede nating makuha sa pagkain. Ito ay ang maaaring kalusugan at pangalawa ay maaring sakit na idulot sa ating katawan. Kaya tayo nagsasabi ng bismillah, hinahanap natin ang biyaya, no, ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkain na yon para ito'y mistulang lakas sa ating katawan at makapagtaguyod tayo ng gawain pagsamba at maalala natin si Allah. Pangalawa, tayo humihingi ng pangangalaga kay Allah na maaring ito'y magbunga ng sakit sa atin, no? Subhanallah. Alhamdulillah, no? Muli, ito ay bagay na pagsisingle out natin sa ating gawain na inaalay natin ito para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Ngayon, patungkol dun sa paksain na aklat, no, sinabi natin dun sa bab ma'ana la ilaha illallah, yung paksain na kung ano daw yung kahulugan ng la ilaha illallah. Sabi natin ang kahigitan, no, ang kahigitan nitong ngalan ni Allah. Kaya sinabi natin na 50 sa mga salafatus salih, mga naunang mabubuti at reliyosong tao na nagkaisa, no, ayon kay Imam Al-Qurtubi, na ang Allah ang pinakadakilang pangalan ni Allah, no, sa kanyang mga magagandang pangalan, no. Sabi natin, Allah yung kanyang pinakadakilang pangalan, na dahil sa kadakilaan ng pangalang ito ay idinugtong, sabi natin, sa pangungusap na pinakadakilang salita, ang la ilaha illallah. Pakibasa ba, Ustad? قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وكثير من الناس اليوم إذا أسألوا ما معنى لا إله إلا الله فيقولون لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله فما يعرف من هذه الكلمة ما من أجله خلق. Subhanallah, no? Sabi ni Shaykh Salih Al-Fawzan, pangalagaan nawa siya ni Allah, ang isa sa mga kibar nating scholar, no? Ito ang sinabi o binilin sa atin ni Shaykh bin Baz at Shaykh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, na ating babalik-balikan, ating tatanungin ang taong ito pagdating sa kaalaman ng tauhid at aqida, no? Sabi ni Shaykh Salih Al-Fawzan, no, pangalagaan nawa siya ni Allah, na marami daw tao sa ngayon, marami mga Muslim sa ating panahon, no? Kapag tinanong mo daw, ano ba ang kahulugan ng la ilaha illallah? Ang dami daw nilang sinasabi. No, pag tinanong mo sila, mama, ana la ilaha illallah, sabihin nila na walang tagapagbiyaya maliban kay Allah, no? O kaya sasabihin nila na walang tagapaglikha maliban kay Allah, wa fi akhirih. Kung ano yung kanilang sinasabi. Sabi ng ating butihing Shaykh Al-Fawzan, pangalagaan nawa siya ni Allah, na ang pinakamarad o nilayon na kahulugan nito ay ating nakakalimutan. Nasabi nga sa pangungusap ayon sa kanya, hafidahullah, na ang kahulugan ng la, no, la ilaha, yung la daw, yung la, ibig sabihin nito, wala, wala, wala. Kasi baka mamaya mayroong humirit, may bumirit, may makulit, sasabihin, no, bugtong na anak ng Diyos. Ang sagot natin doon, wala, wala, wala. Kasi kasama sa tatlong persona ng Diyos. Again, ang sagot natin doon, wala, wala, wala. Ibig sabihin, walang Diyos, no? Walang Diyos. Pagkatapos ang karugtong nito, illallah. Yun ay uri ng pagtanggi o pagwaksi. Tinatanggi natin ang lahat ng Diyos. Ang tinatanggap lang natin, no? Tinatabi ang pangalawa nito, yung etbat, yung pagtanggap natin, lahat ng Diyos wala. Ibig sabihin, walang Diyos maliban kay Allah, no? Na kung saan ito raw ang pangunahing
kahulugan, maana, kahulugan ng la ilaha illallah. Ibig sabihin, walang Diyos. No? Pag merong sumingit na naman, bugtong na anak, o kaya kami, mga anak ng Diyos, di Diyos din kayo. Wala nga wala. Kaya sabi natin, la ilaha, walang Diyos. Huwag nang hihirit. No? Bokya na, la ilaha, walang Diyos. Si Allah lang ang Diyos. Yan ang pinaka-short na ayon sa paliwanag niya. Next slide po, Ustad. Sinabi natin, at dito, sabi natin, ayon sa potensya, hafidahullah, na pinapawalang visa, no? Ang lahat ng mga nag-aangkin o pag-aangkin ng ibang mga tao o kanilang mga ginodiyos. Sinasabi natin na lahat-lahat iyon yung inaangkin nila. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na binanggit natin last week na ito'y mga pangalan lamang na binutang o pinangalan o nilagay ng kanilang mga ninuno. Tinawag nilang El Shaddai o kung YHWH, no, o Yahweh, Yuwuha, no? Ito'y mga pangalan na imbento lamang ng kanilang ninuno. Kaya ito, sasabihin natin, wala. La ilaha. Walang Diyos. No? Subhanallah. Kaya ito ay pagpapatunay sa atin na hindi natin to tanggap. Ayon sa ating butihing Sheikh. Sabi natin, kahit maging ang binabanggit nila ay isang propeta o kaya anghel na malapit kay Allah o isang santo-santito, ito ay hindi natin tinatanggap, ito'y itinatanggi natin, winawaksi natin. Ang sabi natin, wala. Maliban kay Allah lamang. Next slide po. Yan. So sabi natin, ano bang kahigitan nitong la ilaha illallah? No? Sabi nga natin, dahil po sa kadakilaan ng ngalang Allah, tulad ng binanggit natin last week, na kung saan nakakabit sa pinakadakilang salita ang ngalang Allah, walang iba kundi ang la ilaha illa Allah, na walang Diyos maliban kay Allah. Na walang pag-uutos sa Islam. No, sabi natin, ito lang ang utos, la ilaha illallah. No? Wala daw pag-uutos sa Islam, ay sa butihing Sheikh, na sabihin na la ilaha illa Rahman. Wala pong ganong utos. O kaya sabihin na la ilaha illa Ar-Rahim. Wala pong ganon. O kaya la ilaha illa Al-Ghafur. Na ayon nga sa aklat ni Sheikh Salih Al-Fawzan, yung la ilaha illallah wa syurutaha, na ang kahalagahan at kahigitan ng ngalan na ito ay pinag-utos ni Allah na sambitin natin karugtong dito sa pinakamahalagang pangungusap ang la ilaha illallah. At ang iba pa dito, pakibasa ko Ustad. Man qala la ilaha illallah dakhal al-Islam. Qala Allah Ta'ala fa in tabu fa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanakum fid din. Naam. So una, sabi natin, ang pagsasabi ng la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah, ito yung susi papasok sa Islam. Kaya anybody, no, anyone, sa kalsada, sa loob ng bahay, sa imara, sa building, o kaya sa loob ng establishment, may nagsabi doon, la ilaha illallah. No, sabi natin, okay, pumasok sa Islam. No, dahil yun ang sabi ni Allah, subhanahu wa ta'ala, fa in tabu wa iqamus salah wa ita'iz zakah ikhwanakum fid din. No? Kung sino man daw yung magbalik loob, dating Kristiyano, nag-Muslim, dating Hudyo, nag-Muslim, o Hindu, nag-Muslim, Budi, nag-Muslim, sabi niya, asyhadu an la ilaha. No? Ibig sabihin siya ay nag-antabo, bumalik. Kasi ibig sabihin ng atub, dati kang sumusunod sa Diyos, no? Yun naman talaga ang kalikasan natin, pinanganak tayong Muslim, pero dahil sa ating mga magulang, nagpalit tayo ng relihiyon. No? O iba yung ating sinasamba. So bumalik ka doon sa pinaka natural na pagkakalikha sa iyo. Nagtub ka, sumaksi ka sa kaisahan ni Allah. Ito ay tanda na ikaw ay pumasok sa Islam. At ano ang sabi ni Allah? Kapatiran niyo sila sa Islam. No? Subhanallah. At dahil dito, sa isang hadith bilang patunay o pagpapatibay sa bagay na ito, na binanggit ng ating ustad, no? Na sinabi ni Propeta Muhammad SAW sa isang hadith, no? Ito ay ulat mula kay Osama bin Zaid bin Harith radhiyallahu anhuma qala ba'atna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam illa harakatun min al-Juhayna faqala fasabahna al-qawm fahazamnahum faqal haqqata anna wa rajulan min al-ansar ar-rajulan minhum faqala lamma ghashanna faqala ar-rajul la ilaha illa Allah faqafa anhu al-ansari faqata'tu biramhi hatta qatalahu faqala lamma raja'na fil Madinah هذا بلغ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا أسامة قتلت بعد من قال لا إله إلا الله. At isa sa katibayan dito, yun na banggit doon sa hadith ni Osama bin Zaid, no? Nasabi na sila ay sinugo, pinadala
ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para digmain yung bayan na kumakalaban sa mga Muslim. So nang dumating sila doon, sabi ng mag-umaga, nilusob nila yung bayan at natalo nila sila. At merong isang lalaki na kasama doon sa kumakalaban ay hinabol nila. Sabi doon, nang abutan to ng isang Ansar, taga Madina, biglang nagshahada daw yung lalaki na iyon. No, doon sa taga-lugar. Sabi niya, la ilaha illallah. Kaya yung Ansari o yung taga Madina na yun ay napigilan at hindi siya sinibak o initak o inispada. So sabi ngayon ni Osama, ginawa niya na makita niya yung Ansari na tumigil, siya'y lumusob, sinibat na yung lalaki hanggang sa ito ay mamatay o mapatay niya. At nang sila'y bumalik sa Madina, nakarating ang balitang ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O Osama, pinatay mo ba siya pagkatapos niyang magsabi ng la ilaha illallah?" So sabi ngayon ng Osama bin Zaid, sabi, "Ya Rasulullah, kasi itong taong ito natatakot lang, no, nagpapakampi siya." No? Subhanallah. Muli, binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "O Osama, pinaslang mo ba siya pagkatapos niyang banggitin ng la ilaha illallah?" So ito ay bagay na nagpapakita na sino man ang magsabi ng keyword na yon na la ilaha illallah ay kapatiran natin sa Islam. No? Ibig sabihin, pumasok siya sa Islam. Kaya mula sa bersikulong ating narinig at sa salaysay na ito, na sino man ang sumaksi sa pagiging isa ni Allah o nagsabi ng la ilaha illallah ay yumakap sa Islam. Ngunit dito, sabi natin ay merong issue o masail. No? Next slide po, Ustad. Yan. So sabi natin na ang masail o issue dito, lahat ba na nagsabi ng la ilaha illallah o lahat ba na nagshahada, sila ba ay Muslim? Sabi natin, nag la ilaha illallah, pumasok nga sa Islam. So ang masail issue dito, ang follow-up, sila ba ay Muslim ng matatawag? Basa po, Ustad. ليس كل من يقول لا إله إلا الله يكون مسلما. قال الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Subhanallah, no? Dito sinabi ng ating butihin Sheikh Salih Al-Fawzan, hafidhahullah, muli sa kanyang aklat na la ilaha illallah wa syurutaha, nasabi niya na hindi lahat maaring pumasok sa Islam. Pero ang tanong, sumuko na ba? Nag-Muslim na ba talaga? Sabi niya, hindi lahat na nagsabi nito ay tunay ngang Muslim. Binanggit niya ang dalil sa Quran, sa aya, ang sabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bil mu'minin. Sabi daw ni Allah subhanahu wa ta'ala, may mga taong nagsasabi na kami ay Muslim na nga, naniniwala kay Allah sa huling araw, ngunit sila ay hindi naman Muslim. Subhanallah, no? Sabi natin, bakit nasabi ito? Si Allah ang nagsabi, batid niya ang loob at labas ng ating pagkatao. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, may mga tao na nagsasabi ng la ilaha illallah, pero hindi naman talagang yumakap talaga sa Islam. Pumasok nga sa Islam, pero hindi naman talagang tumalima. Pada isang salisay hadith, wa an Ibn Umar, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, an umirtu an qatilan nas, hatta yashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, wa yuqimus sala, wa yu'tu zaka, فإذا فعلوا ذلك وعصموا مني الدماءهم وأموالهم إلا بالحق الإسلام وحسابهم على الله. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula kay Ibn Umar na inutusan daw siya na kalabanin ang mga tao hanggang sila ay sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah at ako si Muhammad ay kanyang sugo at sila ay magtaguyod, ulitin natin, sila ay magtaguyod ng sala, pagdarasal, at sila ay magbigay ng zaka o kawang gawa. At kung gawin nila ito, ay pinangalagaan nila ang kanilang dugo at kanilang kayamanan, maliban kung ano yung karapatan ng Islam at ang pagtutuos nila kay Allah lamang. So sabi natin sa bersikulong binanggit bilang katibayan na hindi lahat ng nagsabi, no, ng keyword na yon na la ilaha illallah, sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah, ay isa na ang Muslim na lubos. Ngunit, dapat nating sabihin, sino man ang sumaksi sa kaisahan ni Allah, sino man ang magsabi ng la ilaha illallah, pagkatapos siya'y nagtaguyod ng sala at nagbigay ng zaka, ito'y tanda na siya'y Muslim na. No? Ang masail doon, yung aya na binanggit ni Allah, na wamahum bil mu'minin, na sila hindi Muslim. Siyempre si Allah yun, no? Siya ang nakakaalam ng lahat-lahat. Sa atin, ang pamantayan na binigay sa atin ng Islam, kung ano yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagsyahada, nagtaguyod ng sala, nagbigay ng zaka, sabihin natin siya ay Muslim na sa ating pamantayan. Next slide po, Ustad.
Basa po, Ustad. Kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibah. قال الله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Masya Allah. No? Dito, binanggit naman ni Allah subhanahu wa ta'ala ay doon sa aklat, no? Na ang mabuting salita ay hinalintulad ni Allah, in example ni Allah, sa isang puno. No? Kaya doon binanggit na ang kahigitan ng la ilaha illallah, kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyiba. No? Sabi doon na ang mabuting salita ay katulad ng puno. No? Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa aya, hindi mo ba alam kung papaanong nagbigay si Allah ng isang halimbawa ng isang salitang mabuti o kaaya-aya na katulad o gaya ito ng isang puno na mabuti o kaaya-aya na ang ugat nito ay matatag, which is tumutukoy ito sa Muslim, no? Matatag kahit anong lunos, agos ng pagsubok, matatag, at ang mga sanga nito ay nakaunat sa langit, no? Subhanallah. Next slide po, Ustad. Yan. Dito sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, no? Na sabbahu subhanahu wa ta'ala kalimatan tayyibatin bisajar, no? Na ayon kay Ibn Qayyim na inahilintulad anya ni Allah ang salitang mabuti sa isang punong mabuti. Dahil ang salitang mabuti ayon kay Ibn Qayyim, ito ay nagbubunga ng mabuting salita, no? At gawa. Ibig sabihin, tumutuwid yung tao kapag nagsasalita siya ng mabuti. Ano ang tinutukoy dito? Yung la ilaha illallah. Kapag nag-Muslim yung tao, nagtaguyod ng sala, which is mabuting gawain, nagbigay ng zaka, which is mabuting gawain, ito yung prutas ng kanyang mabuting salita. No? Walihada dahil ala qawl al-jamhur al-mufassirun alladhina yaquluna kalimatan tayyibatin hiya ash-shahada an la ilaha illallah. At dahil dito sabi ng Luqayyim na ayon sa mga nagpapaliwanag sa paksaing ito na ang mabuting salita na tinutukoy ni Allah sa aya ng Quran ay ang pagsaksi na walang Diyos maliban kay Allah. Ibig sabihin, ito yung pagsasabi ng la ilaha illallah. Nakatunayan ang bunga ng la ilaha illallah kung tunay ngang seryosong pumasok at yumakap sa Islam, ang isa ay nagkakaroon siya ng bunga ng gawaing matuwid. Na kung saan ito ay bagay na kalugod-lugod kay Allah. Kaya sa bersikulong binanggit natin bilang katibayan na hindi ang salita ng pangako ng politiko na sinasabi na iboto nyo ako, ipapasimento ko pati bahay at mukha nyo. Hindi po yon. O kaya yung pangako ng inyong mga hobby, my love, my one and only, o yung darling nyo, etc. Papangakuan, okay, sa susunod nating anniversary, punta tayo. Hindi po. Ang pinakamabuting salita, no? Kung hindi, walang iba, ang la ilaha illallah. Kaya kung tatanungin kayo, ano bang pinaka-the best na speech? Sabihin nyo, simply, la ilaha illallah. Hindi yung sasabihan kayo na I miss you, I love you, dili po. Ang pinakamabuting salita ay ang la ilaha illallah. Sabihin nyo, hindi ba mahalaga yun? Mahalaga rin po yun para sa inyong mag-asawa, yes. Pero ang pinakamabuting salita, hindi yung salita na lumabas sa bibig ng iyong asawa o pangako ng iyong asawa, kundi ang la ilaha illallah. Tandaan po yan. Okay? Next slide po, Ustad. Yan. Sabi natin na al-afdal of dhikr, la ilaha illallah. No? Mas higit na pag-alala, no? Ay ang pagsasabi ng la ilaha illallah o walang Diyos maliban kay Allah. Warahat Tirmidhi wa an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ad-dhikr la ilaha illallah wa afdal ad-du'a alhamdulillah. Nasabi ni Tirmidhi na si Jabir bin Abdullah ay nagsabi na sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam ang mas higit anyang dhikr pag-alala kay Allah ay ang pagsasabi ng la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah. At ang mas higit na panalangin o dua ay ang alhamdulillah. Bakit sinabi natin to sa tafsir ng Surat Al-Fatiha? Kahit ito'y kokonte, kulang o wala, pag nagsabi ka ng alhamdulillah, pararamihin ka ni Allah. At ganun din sa hadith, yudal ala an la ilaha illallah afdal ad-dhikr kama fi hadithin Abdullah bin Amr marfu'an. Khair ad-du'a yawm al-arafa wa khairul ma qultu anna wa nabiyyun min qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir. At ganoon din sa salaysay na naiulat bilang pagpapatunay na ang la ilaha illallah, walang Diyos maliban kay Allah, ang mas higit na pag-alala kay Allah. Katulad ng salaysay ni Abdullah bin Amr na nagsabi, ang mainam na panalangin ay ang panalangin sa araw na ginawa
sa pagtayo sa Arafah. Ito ay sa panahon ng Hajj. At ang mainam na anumang sabihin dito habang kayo nakatayo sa Arafah, sa kanya at sa mga propeta bago pa kay Propeta Muhammad SAW ay ang pagsasabi ng La ilaha illallah. No? Subhanallah. Wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kaya ito yung pagpapatunay na ang pinakamainam na pag-alala ay La ilaha illallah. Na kung saan sinabi natin muli, wala naman sinabi doon na La ilaha illa Rahman, La ilaha illa Rahim, kundi La ilaha illa Allah. Pagpapatunay na ang kahigitan at dakilang pangalan ni Allah ay Allah. Next slide po, Ustad. Na, ganun din sabi natin, man kana akhir kalamuhu la ilaha illallah, no? Ang sino man daw ang huling salita o huling sinabi niya na walang Diyos maliban kay Allah, no? Batay sa salaysay o hadith, wa an Muad bin Jabal, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal al-jannah. No? Si Muad bin Jabal ay nagsabi, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sino man ang huling pananalita sa inyo, no? Ay walang Diyos maliban kay Allah, ay papasok sa paraiso. Sabi nga ng mga scholar, ito'y madaling sabihin habang buhay kayo. Pero kapag nandoon na ang sakratul maut bil haq, no? Kapag nandoon na yung habdi, sakit, no? Ng paghugot ng kaluluwa na siya namang totoo at ating tinatanggi, ay hindi madaling sabihin ang La ilaha illallah. Dahil maraming mga kapag sila ay dinatnan na ng bangungot ng sakratul maut o paghugot ng kaluluwa, sinasabi nila, kayamanan ko, kaya asawa ko, subhanallah. No? Ito'y madali. Ngunit sabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangako mula sa sugo ni Allah, no? Subhanallah, na sino man ang makapagsabi nito sa huling salita niya bago siya mamatay ay pasok sa paraiso. Batay pa sa isang salaysay o hadith wan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa an Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha illa Maryam wa ruhu min wal jannatul haq wa narul haq adqalallahu jannah ala man kana min aman. Dito sinabi ng Propeta Muhammad SAW mula kay Ubadah bin Samit na sino man anya ang sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah, na iisa walang kaparis, at si Muhammad ay kanyang sugo, at si Jesus ay kanyang sugo, at kanyang salita na pinagkaloob kay Maria, siya naman kanyang pinagbuntis at pinanganak, na ito ay kaluluwa mula kay Allah na pinagkaloob o nilalang o nilikha ni Allah. At ang paraiso ay totoo, at ang apoy ng impyerno ay totoo, papapasukin siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang kanyang ginawa. Ito'y bagay na pagpapatunay sa atin ng kahigitan nito. Kung ito'y ating babanggitin bago man tayo yumao, kumaripas, lumabas, mag-exit sa mundong ito. Ang tanong, kaya ba? So sabi nga naman scholar, ayon nga kay Imam Ahmad sa kanyang isnad, no, na tayo pinapayuhan ng Propeta Muhammad SAW at tinuturuan ng Islam, kung merong yayao, tabihan natin siya, no? Huwag kayong magpakita doon sa likod, sa tagiliran ng kanyang tenga. No? I-remind sa kanila, sabihin nyo, La ilaha illallah. Huwag daw sunod-sunod. Dahil ayon kay Imam Ahmad, iritado. No? Kung yung mga tigulang na matatanda na senior citizen, masyado silang sensitive, lalo daw yun ang mamatay. No? Kaya kailangan sabihan sila, La ilaha illallah. Unti-unti, may agwat. No? La ilaha illallah. Para yun yung huling pananalita na kanilang masambit. Bakit to pinapagawa? Kasi hindi po madali yung pagsasabi ng akhir kalamihi, la ilaha illallah, dakhala jannah. Yung kanyang huling sabihin, la ilaha illallah, napakabigat po ito. No? Mahirap tong gawin. Next slide po, Ustad. Yan, basa po, Ustad. فإن الله حرم على النار ولمسلمين عن عبادة مرفوعا قال يا رسول الله ألا أكبر بها الناس من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله حرم الله عليه النار. Dito po sa binasa ng ating buting Ustad, no, na sabi ng Propeta Muhammad SAW, ito ay tinalakay din sa Kitabul Tawhid. No? Sinabi ng Propeta Muhammad SAW na man shahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah haramallahu alayhi an-nar. Nasiliman niya ang sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay kanyang sugo, ay ipagbabawal ni Allah sa kanya ang
apoy ng impyerno. No? Pati pa sa isang salaysay o hadith, وقال لبيك يا رسول الله وسعديك وقال من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا حرمه على النار. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, sino man anya mula sa alipin ang sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah at si Muhammad ay sugo ni Allah maliban sa ipagbawal sa kanya ang apoy ng impyerno. Naway bilang tayo ni Allah sa mga taong makakasambit nito. No? Next slide po, Ustad. At dito sabi natin, وفي هذا الموضوع هناك مسائل أو سؤال. هل كان من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة مباشرة؟ No, ito ang tanong ay sa ating butihing Sheikh. No? Sa paksang ito, sabi niya na mayroong issue. Ang tanong ay, lahat ba na nagsasabi ng la ilaha illallah ay pasok diretso sa paraiso? No? Sabihin alatul, mubasharatan, dire-diretso, pasok agad. No? Na ayon nga sa aklat ng Kitab Tauhid sa komentaryo nito, wa qawlihi illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Sabi nga, na maliban sa sino man daw yung magsabi ng la ilaha illallah at batid niya ito, sabihin tiyak niya ang kahulugan nito at siya'y makatotohanan dito. No? Ibig sabihin na itaguyod yung mga kahilingan nito tulad ng sala, zaka, saum, hajj, no? Na itaguyod siya. No? Sino man ang bumigkas nito at naitaguyod ang mga kahilingan nito at ito ay malinaw sa kanyang kaalaman, nanampalataya siya rito, kumilos siya dito. No, tunay na ito ay merong pakinabang. Ngunit kung ikaw ay hindi kumilos, wala kang kaalaman para dito, nagsabi ka lang la ilaha illallah, wiyadu billah, no? Ito ay walang pakinabang po sa iyo, no? Ayon sa ating butihing Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wa qala lahuma min hadithu Uthman, fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidhalika wajhillah. Sinabi nga ni Uthman na tunay na si Allah ay pinagbawal sa kanila ang apoy sa mula na nagsabi ng la ilaha illallah na wala kayong ibang hinangad maliban sa mukha o pagkakakita sa mukha ni Allah sa loob ng paraiso. Kaya mas inam, ayon sa ating butihing Sheikh Abdul Razak Al-Badr, hafidhahullah, na mas inam daw na sabihin patungkol sa kahulugan nito ang sinabi o binanggit ni Sheikhul Islam, Ibn Taymiyyah at iba pa sa kanya. Ang salaysay na ito ay para sa sino mang nagsabi at namatay. Nagsabi at namatay. Nagsabi ng la ilaha illallah tapos namatay. No? At sinabi niya ito ng tapat mula sa kanyang puso at kontento ka sa iyong puso sa pagkakasabi na ito na walang bumubulong sa puso at isipan mo na si Jesus ay bugtong na anak ng Diyos, kabahagi ng tatlong persona, walang gano'n, no? Subhanallah. Ikaw, kinamatay mo yung la ilaha illallah, batid mo ang kahulugan nito at tausto sa iyong puso, no? Wala siyang pag-aalinlang o walang taraddud, walang pag-aalingan dito, asigurado siya sa kanyang sinambit, tunay po na ipagbabawal ni Allah sa kanya ang apoy ng impyerno magpakailanman. Hindi po kabilang dito, no? Ang mga nagsasabi lamang sa kanilang dila ng la ilaha illallah dahil gustong lumaki ang sweldo, no? Hindi po kabilang dito ang mga nagsasabi ng la ilaha illallah tapos sabi natin na gusto lang kasing mag-asawa ng Arabo o kaya isang Muslim, no? At hindi din po kabilang dito sa hadith na ito yung mga nagsasabi ng la ilaha illallah dahil lang gusto makapasok sa Makkah, no? Sabihin kasi may mga bata kasama yung amo, walang magbibitbit, titingin sa kanila, isama sa sakyan, pagsyahadahin na lang. Subhanallah, hindi po kasama dito. Ayon sa ating butihin Sheikh, no? Subhanallah. Sila nagsasyahada para nung maipasok sa Makkah, kasama sila bilang sabihin natin na housemaid para mayroong tumulong sa kanilang umalalay sa kanilang mga anak para magsagawa sila ng umrah at hajj, ay hindi po kayo kabilang dito, no? Maliban ang mga nagsabi lamang sa kanilang dila ng la ilaha illallah na ito'y totoo, bilhaq, dalisay, no? Sincero, ikhlas sa kanilang puso at tapat ito sa kanilang puso, kumilos kayo ayon sa mga kondisyon na ito, ang haligi ng la ilaha illallah at kinamatayan mo ito. Hindi po kasi kasali dito yung mga taong nagsasabi na Muslim ako, ngunit. O kaya nagsasabi na Muslim ako, subalit. O kaya yung mga nagsasabi na gusto kong bumait pero di niya magawa. Subhanallah, no? Hindi po kayo kasali dito. Kasi ito ay kailangan kamatayan, nauunawaan ito, isinabuhay ito, subhanallah, at wala kayong pagdududa dito. Next slide po, Ustad.
Basa po, Ustad. من قال لا إله إلا الله خرج من نار. عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن درة من خير. Sabi natin, butihin siya, ang sinuman anya ang magsabi na walang Diyos maliban kay Allah ay lalabas ng impyerno. Para sa Saliseo hadith na binanggit ng ating butihing ustad na si Anas, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay sabi doon na lalabas sa impyerno ang sino mang magsabi na walang Diyos maliban kay Allah at sa kanyang puso ay mayroong kasing bigat ng trigo na mula sa kabutihan. No? Sino yung nakakita sa inyo ng wheat trigo, no? Ganong kalaki yung kabutihan sa puso nyo at kinamatayan nyo yung la ilaha illallah na kayo totoo dito, ilalabas kayo sa paraiso. Sabi pa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at lalabas sa impyerno ang sino mang magsabi na walang Diyos maliban kay Allah at sa kanyang puso ay mayroong kasing bigat ng isang kabutihan. Subhanallah, no? Sabi natin na wa qawluhu man qala la ilaha illallah fi qalbihi, no? Na ito kung saan binanggit kasi ito sa kanyang puso. Ito ay katibayan na kondisyon na sambitin ito ng dila. Ayon sa ating butihin siya, no? Kailangan magsyahada luqnut al-lisan, no? Kailangan banggitin yung dila. Asyhadu an la ilaha illallah, no? Kondisyon daw ayon sa kanya. At sinabi na ito ay kailangan na kanyang nauunawaan din, no? Bago niya ito saksihan, kailangan naunawaan. Kaya hindi natin pipilitin yung taong gustong mag-Muslim, no? Naunawaan ba ito? Tanggap mo ba ito? Tsaka natin ipapa-renounce sa kanya ang asyhadu an la ilaha illallah, no? At ganun din, kailangan ito ay kanyang kamatayan, no? Kailangan kinamatayan niya ito, subhanallah. Sinabi nga, kung ganito ang kondisyon na nabanggit, ay lalabas siya sa impyernong apoy. Pagkatapos niyang pagdusahan, pagkatapos niyang bunuin, pagkatapos niyang mabayaran ng kanyang kasalanan sa habag at awa ni Allah, ay lalabas siya sa impyernong apoy, no? Next slide po, Ustad. Ayan, pakibasa ba, Ustad? من شهد أن لا إله إلا الله غفر الله له ولو كانت ذنوبه مثل الدنيا. وللترمذي وحسن عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. Ito sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na banggit, no? Sabi niya kasi doon sa sinabi natin mo, sino man daw yung sumaksi na walang Diyos maliban kay Allah, eh patatawarin siya ni Allah kahit yung kanyang kasalanan ay sinlaki ng mundo. Subhanallah, no? Ito ay naiulat mula doon kay Tirmidhi, kay Anas, kalugdan nawa siya ni Allah, na sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith al-Qudsi, na sinabi ni Allah, sabi niya, o bani Adam, o anak ni Adan, kung ibigay mo sa akin ang kasing laki ng mundo ng kasalanan, karumian, o kabalbalan na ating pinagagawa dito sa dunya, at makikipagtapbo tayo kay Allah, bitbit mo itong dami ng kasalanan mo, tapos sincero ka doon sa la ilaha illallah mo, ay pagkakaloob sa iyo ni Allah ang kaparehong laki ng kapatawaran. Meron pa tayo ulit sa isang hadith na isang tao natutungo sa Yawm al-Qiyamah kay Allah subhanahu wa ta'ala, at pag-uutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong ito na lumapit sa kanya, tuutusan niya ang mga kiraman katibin na ilatag yung kanyang aklat na sinulatan. Sabi doon, ilaladlad yung kanyang aklat ng kabutihan at ito ay maiksi. Ibig sabihin, hindi siya ganun karami yung kanyang ginawa. Tapos ilalatag yung kanyang aklat ng kalaswaan, kabalbalan, kasalanan ng kanyang ginawa at ilalatag, sabi ito'y hanggang sa dulo ng nilulubugan ng araw. Sabi, tatanungin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang taong ito
Sabi niya, sa palagay mo ba na ikay karapat-dapat na pumasok sa aking paraiso? Sabi nung hadith na ito, na yuyuko na lang yung tao at di siya makapagsalita. Subhanallah. Ito yung mga bagay na eksena na pagtatagpo natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin alam kung paano natin bibit-bitin ang lahat ng ating mga kasalanan na tayo haharap kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ang bawat isa sa atin ay maghahangad na papasok kayo ng paraiso na wala namang pagpapagal at pagsisikap at pagtataguyod ng ating la ilaha illallah. Next slide po, Ustad. Basta ba, Ustad? أسعد الناس يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس شفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Sumunod, binanggit ng ating Ustad na ang pinakamasayang tao ay sa batihing set, no? Yung pinakamasayang tao sa araw ng paghuhukom ay ang siyang nagsabi ng la ilaha illallah. Imagine yung mga, sabihin natin, mga kamag-anak niyo, mga mahal niyo sa buhay, na wala pang la ilaha illallah, ano kaya ang kanilang kahantungan sa yawmul qiyamah? Sabi na isang hadith, kala Rasulullah SAW, al-as'adun nas, no? Yung pinakang masayang tao na nagdidiwang doon sa araw ng paghuhukom ay siyang pinagkalooban ng syafa'ah. Sabi natin, pagdating doon kasi bawat grupo, bawat umma, bawat nasyon ay pupunta sa kanya-kanyang propeta at hihingi sila ng tulong. No, kaya sabi ni Allah sa suratul Nisa, man yushrik billah faqad harrama alayhi al-jannah wa wa'wahum nar wa mid-dhalimin min ansar. Pagdating doon walang tutulong sa inyo, walang pwedeng tumulong sa inyo maliban sa isa na sumaksi sa kaisahan ni Allah at sumaksi kung sino man yung sugo sa kanilang kapanahunan. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinakamasayang tao doon kung sino yung binigyan niya ng tagapamagitan, yung syafa'ah, no? Tinulungan niya kay Allah, subhanallah. At sino yung nagsabi ng la ilaha illallah? Ito po ay sa araw ng paghuhukom. Pagkatapos hukuman ni Allah ang mga tao. Ang iba sa kanila ay, sabi natin, parurusahan. No? Mayroong mahabang hadith doon na pangako sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi mayroong isang sahabi doon na sabi natin kasi sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay inuutusan niya ang mga naunang mga nag-Muslim sa kanyang panahonan para ipadala doon sa lugar na yon para sila'y turuan mag-recite ng Quran, memorya ng Quran, mag-wudu, tapos sila paano magsala. So inutusan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sahabi na ito na siya'y pumunta sa Sham. Sabi natin, ang Sham ngayon ay pinamumugaran, sabi natin, ng Jordan, Lebanon, Palestine, no? Yan ang Sham noon eh. Later on lang siya nahati-hati. Sabi doon ng sinabihan to ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nalungkot tong sahabi na to, hindi siya nakatulog, no? Ang sabi doon ng Salatul Fajr, pumunta siya sa masjid, tapos tumungo siya sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. So sabi ng sahabi na ito, ya hawajtani ya Rasulullah. Sabi niya, na-miss kita. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung gabing yun, ibig sabihin yung iksi, ibig sabihin nung after Isha magkasama sila. Tapos nung Fajr, nagkita sila, ang sabi ng sahabi na yon na na-miss kita ya Rasulullah. Sabi niya, walida, sabi niya nang dahil doon. Sabi nung sahabi na yon, radiyallahu anhu, kasi ya Rasulullah, sabi niya, inuutosan mo ako pumunta ng Sham. Sabi niya, hindi ko alam kung aabutan kita, pagbalik ko dito, o makakabalik pa ako. Tingnan yung mga sahaba radiyallahu anhu, kumatay ng aral, no? Ang tinitignan nila yung the day na imit nila ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa araw na iyon. Kaya ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamasayang tao sa panahon na iyon ay ang kanyang ipinamagitan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi natin na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon nga kay Tirmidhi, na huwag kang mag-alala, sinabihan niya yung sahabi na iyon, no? Na baka sabihin natin na I'll be there for you, no? Sabi niya doon sa sahabi na iyon, paparoon ako para sa inyo. Nagbanggit siya ng 3 lugar. Sabi niya sa panahon na ipagkakaloob o ibibigay sa atin yung ating aklat, yung ating hisab, no? Pangalawa, Endal Sirat. Pangatlo, ang binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Endal Haud, o yung tinatawag natin na alawa, no? Na kung saan sabi natin na doon nagbigay ng pag-asa. Sabi natin ito yung bait na
inaabang-abangan natin, no? Hindi yung date ng pakikipagtagpo, pumunta tayo ng White House o Malacanang para tignan yung mga mayayabang na tao, hindi po. O kaya i-meet natin kung sino yung mahal natin, no? Hindi. No? Ito yung date na pinangako sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na huwag kayong mawawala, no? 3 yung tagpuan. Sa panahon na ibibigay sa atin yung aklat, sa panahon na pagtawid natin ng sirat, at sa end al-haud. Sabi natin yung haud, sabi ito yung lawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon nga sa aklat. Na ito ay merong sabi ng iba, daan-daang libo o milyon na tasa ng ginto na lumulutang doon. At kung sino yung makatawid sa sirat, na uhaw dahil 50,000 taong kayong tumayo sa Yawmal Qiyamah, iinom kayo doon. No? Subhanallah, painumin kayo. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong mag-alala, andun yung ating date, no? Andun yung ating usapan, andun yung ating tagpuan. Kaya huwag kayong mawala. Ito yung bagay na binibigay ng pag-asa sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kahit ganong hirap ang buhay nyo, kahit sabi natin na kahit ganong kabigat ang dinanas nyo sa mundong ito, si Propeta Muhammad ay nagbibigay ng pag-asa sa inyo. Sa panahon na kung saan makikipagtagpo tayo sa kanila. Kaya ang tanong, sino ba ang nais nyo makadate sa panahon na iyon? No, next slide po, Ustad. Yan, basa po, Ustad. لا إله إلا الله هي الرسالة التي أبلغها الرسول إلى أمامهم. وما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك رسولا إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Sinabi natin din stock, no? Butihing Ustad na sinabi ng may akda ng aklat na ang la ilaha illallah ang mensaheng pinahatid ng mga sugo sa kanilang mga nasyon. Yung la ilaha illallah ta'bud, no? Na walang Diyos malimang kay Allah at sambahin siya. So ito yung mensahe na binigay. No? Binanggit na aya na sinabi ni Allah subhanahu at hindi kami nagpadala mula noon ng mga sugo maliban sa ipahayag nila sa kanilang mga nasyon na walang Diyos maliban sa Kanya, maliban kay Allah at sambahin nyo siya. No? Sabi nang banggitin ng kataas-taasan ang patungkol sa bagay na ito sa mga naunang nasyon na tayo inutusan na tayo magbalik tanaw sa kanila, no? At malinaw na katibayan patungkol sa isyong ito. No, lalo yung tinalakay natin kung ang Ismullahi Arabiya, no, kung ang ngalan ba ni Allah ay wikang Arabi, no, sabi natin, tayo pinapayon ng mga scholar magbalik tanaw sa isyu na ito. Na ang lahat ng mga sugo na nauna pa sa Propeta Muhammad SAW, kasama ang kanilang mga aklat, ang diwa ng pundasyon ng kanilang mensahe, ay ang pag-uutos sa pagsamba sa nag-iisang Diyos kay Allah. Ang la ilaha illa Allah, no? Na walang pagtatambal sa Kanya. At ang pagsamba sa iba maliban sa Kanya ay walang saysay o walang kwenta. Next slide po, sir. Kaya sabi natin, ito ay malinaw na katibayan na iisa ang mensaheng dinala ng mga propeta at sugo sa kanilang nasyon. Na walang iba't ibang relihiyon na dinala ang propeta at sugo sa kanilang lugar at nasyon na tulad ng inaakala ng mga tao sa labas ng Islam. Ang unang reliyon daw sa panahon ni Moises ay Judaismo, at sa panahon ni Jesus ay Kristyanismo, at sa panahon daw ni Muhammad ay Islam na. Hindi po ganito, no? Next slide po, Ustad. Time's up na tayo, no? Okay, last natin to, inshallah, no, paumanin. Sabi natin na وَقَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَلَوْ مَعَ قَلِيلًا مِنَ الْأَعْمَالِ يُعْدِي إِلَى مَغْفِرَةُ وَدَخُولِ الْجَنَّةِ. Sabi daw yung pagsambit daw ng La ilaha illallah, kahit na ang isa ay kakaunti ang gawaing mabuti, ay patatawarin ni Allah kung kanyang naisin at magiging dahilan para kayo papasukin ni Allah sa paraiso, no? Kaya yung mga tatamad-tamad yang gumawa ng gawaing pagsamba, no? Wa qawluhu adkhalallahu al-janna ala ma kana min amal. Sabi dito na papapasukin sila ni Allah sa paraiso mula sa anumang kanilang ginawa, no? Ito ay pangkahalatang sagot sa kondisyon nito, sa salaysay, no? Napapapasukin ni Allah subhanahu wa ta'ala anuman ang inyong ginawa. Sabi nga ni Al-Qadi, Al-Iyad, rahimahullah, ito ay sagot sa salaysay ni Ubadah, na ito ay espesyal sa sino man nagsabi base sa sinabi ng sugo sallallahu alaihi wasallam na kung sila ay totoo sa kanilang salita, no? At ito ay kanilang kinamatayan, ang tauhid na ito, sila ang karapat-dapat sa habag ni Allah subhanahu wa ta'ala at sila ang makakapasok sa paraiso biidnillahi ta'ala. Wa quli qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fi kulli dhanbin fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.
Ayaw natin pagkahabaan dahil oras na. Alam natin na hindi pa tapos ang ating slide, pero minabuti natin na ito'y putulin dahil tayo sumusobra sa oras. Back to you, admin. Jazakallah khairan ya Ustaz Ismail. May question niya tayo galing sa isang sister. Yes, Maribeth, pwede mong i-unmute. Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Thank you po, Abla. Hello? Sige po. Sige po. Sige, go Narinig po. ahead. Ustad, tanong ko lang po, halimbawa po ang isang Muslim ay Muslim siya, he is a born Muslim and then nag-reverse siya in other religion. Then compare doon sa disbelievers, tapos nag-ano siya, yung totally submit siya ng kanyang his wealth to Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong ko doon is, yung born Muslim ay nag-reverse siya ng other religion. Ano po ang kanyang ano doon, Ustad? Ang kanyang, is he admitted in the fire or in Jannah? Thank you po. Sabihin na, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sabi natin, patuloy natin silang paalahanan at patuloy natin silang i-remind, no? Kasi hindi pa sila nasa kondisyon ng al-gharghar. Wala pa yung sakratul maut sa kanila. Ibig sabihin, meron pang pag-asa. Meron sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, no? Nasabi doon na alladina yu'minu thumma kafaru wa thumma yu'minu, no? Ito'y binabanggit doon sa taong nagpakatuwid. Sabihin, nag-Muslim, nagmurtad, nag-Muslim, nagmurtad, no? At sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sila ay may panahon pang magbalik loob, siyempre sabihin natin na dyan na ang kanilang kahantungan. Ngayon, kung kamatayan nila ang kufur, ang shirk, ano ba sinabi ni Allah sa Surah An-Nisa? Nasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, man yushrik billah, faqad harrama alayha al-jannah, wa ma'wahum nar, wa midzalimina min ansar. Sino man ang mamatay sa shirk, tatlo agad ang bawal sa'yo. Una, bawal sa'yo ang jannah. No? Bawal sa'yo ang kapatawaran ni Allah. At pangatlo, walang pwedeng tumulong sa'yo, wala kang pwedeng kunin na Supreme Court o attorney o lawyer sa Yawm al-Qiyamah. Bawal agad. No? Subhanallah. Kaya sabi natin, hanggat buhay siya, buhay pa naman, humihinga pa naman, no? Paalahanan na sila'y magbalik. At ang isang Muslim, o sabihin natin na dating Kristiyano, nag-Muslim, no? Sabi natin, siya yumakap sa Islam, wag din tayong papakasiguro na kasi nagbalik Islam tayo, pasok na tayo ng Jannah. Si Imam Ahmad, rahimahullah, sabi sa atin, ang imam ng umma na ito, mashallah, no? Sinasabihan siya, sabi niya, ya Imam Ahmad, sabi, patuloy pa rin siyang nag-aaral at nagpapakadalubhasa sa Islam. Sabi niya, kailan ka ba titigil sa pagdakila at pagkakatuto kay Allah? Sabi niya, hanggang sa maiapak niya ang kanyang kanang paa sa pintuan ng Jannah. Sino ba tayo kumpara kay Imam Ahmad? Ganon din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Aisha radhiyallahu anha, inakita niya ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na panay ang salatul tahajjud. Sabi doon na namamaga, nagsusugat na yung kanyang bokong-bokong, no, dahil sa pag-upo na matagal. At yung sabi nga yung kanyang noo ay nangingitim ng dahil sa sujud. Sinabi ng Aisha radhiyallahu anha kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di ba pinatawad na ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyong mga sala, no? Yung mugaddam wal mutaakhir. Sabi doon yung kanyang nakalipas at darating na kanyang kasalanan. Ano ang sagot ng Rasulullah SAW? Sabi niya, okay, propeta na ako, tigil na ako. Hindi naman. Ang sinabi niya, "Amma ana kana abdan shakura," hindi ba ako magiging mapagpasalamat na alipin? Ito ay bagay na tinuturo sa atin na ang ating paglakad sa mundo, ito ay mistulang marathon. Hindi pa natin nararating ang finish line. Kaya huwag tayong pakasiguro na sabihin nag-Muslim siya, yumakap sa Islam. Ang tanong, hawak mo na ba yung ticket mo sa paraiso? Meron ka na bang kontratang pinirmahan ni Allah na ikay ngay taga-paraiso? Kung wala pa, magsikap pa tayo. No? Kasi malinaw yung hadith na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sino man daw ang huling pananalita, ang la ilaha illallah, pasok ka ng paraiso. Ano tinutukoy dito? Yung ikay panahon na mamamatay, buhay pa tayo. Hindi natin alam. Baka mamaya madulas ka, magkufur ka, magdulas ka, mag-shirk ka. No? Kaya siya, yung sabi mong nagmurtad, no? At ikaw na nagbalik Islam, pareho pa rin kayong tumatakbo sa marathon. No? Kaya ipagduan nyo. Ano sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wala tamuntunna illa
wa antum muslimun. Kaya wag natin ipagyabang yun na Muslim tayo ngayon, tapos sila kafir. Hindi mo alam. Sabi nga ng Propeta Muhammad SAW, may mga tao na isang dangkal nilang pasok na siya sa paraiso pero hinulog pa ni Allah sa apoy ng impyerno. Kaya huwag tayong papakasiguro, no? Idalangin natin yung kay Allah. Ang habilin ni Allah sa atin, wala tamuntunna illa wa antum muslimun. Ngayon sumasamba tayo kay Allah, iduan natin na huwag tayong pagbawalan ni Allah, lalo yung paggising sa umaga, no? Yung salat al-fajr. Iduan natin kay Allah, magniya tayo bago tayo matulog, no? Inshallah. I hope nasagot natin yung tanong ni Sister. Barakallahu fiik. Shukran po, Ustad. Yes, Sister Mylene. Sister Mylene, pwede mong i-unmute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamat. Ustad, di ba sinabi mo kanina, paano kung hindi ka nakapag dua, hindi ka nakapag la ilaha illallah na nag-exit ka na dito sa babaw ng mundo. So ano ang magiging mo sa pagdating doon sa paraiso? Sa langit, I mean. Okay. Sa Jannah. Opo. So sabi doon na tayo ay huhukuman ni Allah doon sa last na amal na ating ginawa, no? Kung ano yung amal na ating ginawa. Kasi yung ating husnul khatima o yung khatima, sabihin natin, yung ating pagtatapos, paglagot, pagdating mo doon sa finish line mo, tapos sinugutan ka ng kaluluwa, ano ba yung sitwasyon mo o iyong gawain sa panahon na hinugutan ka ng kaluluwa? Diba sabihin natin, hinugutan ka ng kaluluwa, no? Pero Muslim ka. Di ba? Kasi ito ay binanggit din ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa estado ng isang taong nagkasakit. Bigyan ko yung halimbawa. Di ba sabihin natin si brother o si sister, mahilig tong mag-qiyamul layl, mahilig tong magsalatul tahajjud, mahilig tong magbasa ng Quran. Pero dumating yung panahon na pinagkalooban siya ni Allah ng malubhang sakit. Sabi, nagkasakit siya, no? Ngayon, hindi niya magawa yung dati niyang ginagawa. At dahil sa sakit na yon, siya ay binawian ni Allah ng buhay. Ang tanong ngayon, sabi ng mga scholar, ano ang estado niya? Ipapasulat ni Allah subhanahu wa ta'ala yung kanyang ginagawa bago siya magkasakit sa panahon na siya nagkasakit hanggang siya ay malagutan ng hininga. Kuha nyo? Kaya dito, ang hinahatulan dito yung ating huling gawain. Ano ba tayo? Okay? O sabihin natin, hindi mo nasabi yung la ilaha illallah dahil bunga na nagkaroon ka ng sakit. Pero bago ka datnan ng sakit, andun yung ikaw ay nasa mustaqima. Matuwid yung ginagawa mo. Lagi kang babasa ng Quran, no? Mabuti ka, nagsisilbi ka sa iyong magulang, no? Ikaw ay nagkakawang gawa, tumutulong ka sa kapwa na nangangailangan, wabi akrihi, no? At doon, sabi natin, doon ka nalagutan ng hinga, pero hindi mo nasabi la ilaha illallah. Kung ano yung huling ginagawa mo, yung huling khatima mo, doon ka hahatulan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. I hope nasagot natin tanong ni Sister. Barakallahu fiki. Syukran Ustad. Meron pa bang mga katanungan, mga sisters, bago tayo magtapos? I-check ko lang sa chat box. Yeah. So far, wala naman sa chat box, Ustads. Siguro pwede na tayo mag-close. Nandiyan sa akong lakera niya, Ustad Ismail at Ustad Adnan. Sa pagkatapos po ng ating pag-aaral ay tuloy tayong dumadalangin at laging dumadalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya yung ating pag-aaral at ibilang niya ito sa ating mabubuting gawa na makikita natin sa kabilang buhay at gawin niyang madali, magaan sa atin ang pagsasabuhay nito. At pagkaluan pa niya tayo ng marami pang oras, panahon, kakayahan at tsansa na patuloy na mag-aral ng mga kaalaman na naaayon sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.